Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, Abu Sayyaf, Free Basilan, formal na idineklara mga sundalong nagsakripisyo pinasalamatan. 816 million pesos na halaga ng shabu na nakasilid sa parcel mula US na sabat sa Pasig. Imbaka ng smuggled na 64 right-hand drive units na diskobre sa Talisay City, Cebu raid. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sa isang makasaysayang seremonya nitong Lunes, opisyal nang idineklara ang Basilan bilang malaya sa impluwensya ng Abu Sayyaf Group o ASG mula sa dating pagiging sentro ng karahasan tungo sa pagiging huwaran ng kapayapaan sa Bangsamoro. Ang pagdiriwang sa Basilan Government Center sa Lamitan City ay pinangunahan ni na Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr. at Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. Tampok sa programa ang demilitarisasyon ng 329 loose firearms sa ilalim ng SALW program, unveiling ng peace marker at pagpapakawala ng mga puting kalapati bilang simbolo ng pag-asa at bagong simula. Nagpasalamat si Brigadier General Alvin Luzon sa lahat ng sundalong nagsakripisyo at tumindig laban sa terorismo. Binalikan naman ni Governor Jim Hataman Saliman ang kanyang panawagan ng all-out war noong 2016 bilang pundasyon ng kasalukuyang tagumpay. Dumalo rin ang mga opisyal ng AFP, BARM, Parliament, LGUs at iba pang peace stakeholders sa makasaysayang pagkilalang ito. Matatanda ang December 2024 nang sumuko ang pinakahuling mga miyembro ng ASG at piniling magbalik loob sa pamahalaan. Nasabat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang tinatayang 816 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na isinilid sa mga parcel mula California, USA. Umabot sa 120 kilos ang kumpiskado nitong araw ng Linggo sa Pasig City. Ang mga droga ay nakatago sa loob ng mga kahon ng chips at naka-address sa iba't ibang consignee sa Taguig, Pasig at Makati. Pinangunahan ng PDEA NCR Eastern District Office ang operasyon, katuwang ang Airport Interdiction Unit, K9 Unit, Eastern Police District at Pasig Police. Ang mga ebidensya ay isinumite sa PDEA Lab para sa confirmatory analysis. Nanawagan ng PDEA sa publiko na mag-ulat ng kahina-hinalang aktibidad na may kaugnayan sa droga. Nasabat ang 64 na sasakyang right-hand drive sa operasyon laban sa ilegal na importasyon sa Japan Surplus Ltd Corp sa San Isidro, Talisay City, Cebu nitong June 9. Pinangunahan ni na LTO Chief Attorney Vigor Mendoza II at Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilao ang nasabing operasyon batay sa impormasyong tumutukoy sa paglabag sa Republic Act 8506 na nagbabawal sa pag-angkat at pagrerehistro ng mga right-hand drive vehicle sa bansa. Arestado rin sa operasyon ng isang babaeng Peruvian na hinihinalang may-ari ng negosyo at kasalukuyang iniimbestigahan. Kabilang sa operasyon ng LTO Region 7, katuwang ang National Bureau of Investigation o NBI Cebu at Philippine National Police o PNP Cebu. Ayon sa mga opisyal, ang operasyon ay bahagi ng patuloy na pagtutok sa mga lumalabag sa batas, partikular sa mga kasong may kinalaman sa smuggling at transnational crimes. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.